Mga kaibigan, handa na ba kayo sa isang kwentong magpapakilabot sa inyong gabi? Sa video na ito malalaman natin ang tungkol sa sumpa ng bisyon na dinala ni Miguel sa opisina ng isang psychiatrist. Isang gabing puno ng tawanan at kasiyahan ang biglang nauwi sa trahedya nang bumagsak at namatay ang kanyang mga kaibigan ng sabay-sabay. Ano nga ba ang misteryosong bisyon na ito at paano ito nagdulot ng kamatayan? Samahan niyo ako at tuklasin natin ang nakakakilabot na detalye ng sumpang ito. Si Miguel ay naglalakad sa kahabaan ng Ayala Avenue, bit-bit ang kanyang portfolio. Ang init ng araw ay tila sumasalamin sa kanyang nararamdamang kaba. Pagdating niya sa gusali kung saan naroon ang opisina ni Dr. Santos, nakaramdam siya ng kaunting pag-asa. Pagpasok niya sa opisina, napansin niya agad ang mga libro sa psychiatry at mga diploma na naka-frame sa dingding. Kitang-kita ang karanasan ni Dr. Santos at ito'y nagbigay ng kaunting aliw sa kanya. Habang naghihintay si Miguel sa waiting area, naririnig niya ang malumanay na musika. Ang amoy ng kape mula sa coffee machine ay nagbigay sa kanya ng kaunting ginhawa. Hindi nagtagal, tinawag siya ni Dr. Santos. Nagkaroon sila ng maikling pakikipagkamay bago umupo si Miguel sa isang malambot na upuan sa harap ng desk ni Dr. Santos. Kamusta Miguel? Ano ang maitutulong ko sa iyo? Tanong ni Dr. Santos habang pinagmamasdan ang kabataan na halatang puno ng alalahanin. Doc, kailangan ko ng tulong. Hindi ko na kaya ang mga bangungot ko, sagot ni Miguel halos pabulong. Habang nagsisimula ng magkwento si Miguel, nararamdaman niyang unti-unting bumibigat ang kanyang dibdib. Ikinuwento ni Miguel ang gabing iyon. Nagsisimula sa pagdating ni Carlos sa kanyang kondo sa BGC. Dala ang isang bote ng mamahaling alak. Pare, ito na ang pinakamasarap na alak na natikman ko, sabi ni Carlo, sabay abot ng bote kay Miguel. Nagkaroon sila ng masayang kwentuhan at tawanan habang hinihintay ang pagdating ni Bea at Jenny. Pagdating ni Bea at Jenny, naghapunan sila ng masarap na pagkain mula sa isang sikat na restaurant sa BGC na may kasamang mga paboritong pagkain tulad ng sisig at kare-kare. Ang kanilang tawanan ay biglang naputol ng walang babala. Bumagsak at namatay sina Carlo, Bea at Jenny nang sabay-sabay iniwan si Miguel sa gitna ng kaguluhan at takot. Doc, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Bigla na lang silang bumagsak, sabi ni Miguel. Nanginginig pa rin sa takot habang inaalala ang mga pangyayari. Ngunit habang sinisiyasat ni Dr. Santos ang mga detalye ng kwento ni Miguel, tila may mas malalim pang misteryo na unti-unting lumilitaw. Sinisiyasat ni Dr. Santos ang mga detalye ng kwento ni Miguel, tinatanong kung may napansin ba siyang kakaiba bago mangyari ang trahedya. Miguel, may napansin ka bang kakaiba nung gabing yon? Tanong ni Dr. Santos, habang nakatingin kay Miguel na tila ba binabasa ang kanyang isipan. Nagsimula nang makaramdam si Miguel ng matinding nerbiyos at takot na para bang muling nararanasan ang gabi ng trahedya. Doc, parang may malamig na hangin na pumasok sa kondo ko. Hindi ko maintindihan pero parang may kakaibang presensya, sagot ni Miguel, nanginginig ang boses. Sa bawat tanong ni Dr. Santos, bumabalik sa isipan ni Miguel ang paulit-ulit na masakit na bisyo ng pier sa Batangas. Nakikita niya ang malamig na hangin na umiihip, ang amoy ng asin na sumisingaw sa hangin, at ang dagat na tila ba may itinatagong lihim. Doc, sa bisyon ko, nandun ako sa pier sa Batangas. May marinero akong nakikita, takot na takot ang mga mata niya. Dagdag pa ni Miguel, habang nakapikit at tila ba nararamdaman muli ang lahat ng iyon. Nakikita ni Miguel sa kanyang bisyon ang marinero na may mga mata na puno ng takot. Bago lamunin ng madilim, tentacled na anino mula sa abot tanaw. Yung anino, Doc, parang buhay.
Parang may sariling isip. Nilamon niya yung marinero, sabi ni Miguel, halos hindi na makahinga sa takot. Habang bumabalik ang mga alaala, isang bagong detalye ang lumilitaw sa isipan ni Miguel, na tila ba may mas malalim pang misteryo sa kanyang bisyon. Isiniwalat ni Miguel na ang bisyon na ito ay hindi sinasadyang naibahagi niya sa kanyang mga kaibigan bago sila namatay. Doc, hindi ko sinasadya. Nakwento ko sa kanila yung bisyon ko. Hindi ko alam na mangyayari yon, sabi ni Miguel, puno ng pagsisisi sa kanyang boses. Ipinipilit ni Dr. Santos na marinig ang buong paglalarawan ng bisyon. Naniniwala siyang makakatulong siya kay Miguel sa pamamagitan ng pag-unawa sa pinagmulan ng kanyang takot. Miguel, kailangan kong marinig ang buong kwento. Baka makatulong ito sa'yo, sabi ni Dr. Santos, puno ng determinasyon. Sa kabila ng mga babala ni Miguel, nakikinig si Dr. Santos sa detalyadong kwento. Umaasang matutulungan niya si Miguel na makalaya mula sa kanyang mga bangungot. Doc, baka mangyari ulit. Baka ikaw naman ang susunod? Babala ni Miguel, ngunit hindi natinag si Dr. Santos. Habang inilalarawan ni Miguel ang bisyon, nararamdaman niya ang malamig na hangin ng dagat, ang amoy ng asin, at ang nakakakilabot na presensya ng anino. Doc, nararamdaman ko ulit. Parang nandito na naman yung anino, sabi ni Miguel habang ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sa bawat detalye ng bisyon, mas lumalalim ang misteryo at takot na bumabalot kay Miguel at Dr. Santos. Ano pa kaya ang susunod na mangyayari sa kanilang dalawa? Habang inilalarawan ni Miguel ang bisyon, naramdaman niyang nagiging mas malamig ang paligid. Parang may malamig na hangin mula sa dagat na dumadampi sa kanyang balat. Dr. Santos, nararamdaman ko ang lamig ng hangin, sabi ni Miguel, nanginginig ang boses. Anong nakikita mo, Miguel? Tanong ni Dr. Santos, nakatutok ang mga mata sa kanya. May isang marinero, Dr. Santos. Ang mga mata niya puno ng takot, sagot ni Miguel, nanginginig ang boses. Tapos may anino, may tentacles, papalapit sa kanya. Habang patuloy si Miguel sa kanyang paglalarawan, tila ba nagiging mas malinaw ang bawat detalye ng bisyon. Parang nandun siya mismo sa pier, naririnig ang hampas ng alon sa mga bato, naamoy ang alat ng dagat. Dr. Santos, parang totoo na ang lahat ng ito. Bulong ni Miguel, halos hindi na makapagsalita sa takot. Anong nangyayari sa marinero? Tanong ni Dr. Santos, hindi pa rin nawawala ang interes sa boses niya. Nilalamon siya ng anino, Dr. Santos. Nakikita ko ang takot sa kanyang mga mata bago siya tuluyang lamunin, sagot ni Miguel. Halos hindi na makatiis sa sakit at takot na nararamdaman niya. Parang siya mismo ang nasa pier, pinapanood ang anino na papalapit, handang lamunin siya. Habang patuloy si Miguel sa kanyang kwento, napansin niyang nagiging mas malamig pa ang paligid. Tila ba naririnig niya ang alon na humahampas sa mga bato, at ang amoy ng asin ay nagiging mas matindi. Dr. Santos, parang nandito na ang anino, sabi ni Miguel, nanginginig sa takot. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Nang matapos ni Miguel ang paglalarawan, napagtanto niyang ilang oras na ang lumipas. Ang opisina ni Dr. Santos ay tila nagbago ng anyo. Parang mas madilim na ngayon at may kakaibang lamig na bumabalot sa paligid. Dr. Santos? Tawag ni Miguel, ngunit walang sumagot. Nakita niya si Dr. Santos na nakahandusay sa sahig, mga mata ay nakapikit, at tila namatay sa parehong paraan ng kanyang mga kaibigan. Hindi ito totoo. Bulong ni Miguel, nanginginig sa takot. Naiwan siyang nag-iisa, muling nagtataka kung paano siya makakalaya
mula sa sumpang bisyon na ito. Ang kanyang huling pag-asa ay naglaho at ang takot na siya ay susunod na biktima ay lumalalim. Sa kanyang isipan, ang anino ay patuloy na lumalapit, handang lamunin siya tulad ng ginawa nito sa iba. Paano ako makakatakas? Tanong ni Miguel sa kanyang sarili, habang nararamdaman ang malamig na presensya ng anino na papalapit sa kanya. At dito nagtatapos ang kwento ni Miguel. Ngunit ang takot at ang anino ay patuloy na bumabalot sa kanyang isipan, handang lamunin siya anumang oras. Mga kaibigan, ang kwento ni Miguel ay isang paalala na ang mga bisyon at sumpa ay maaaring magdala ng takot at kamatayan. Salamat sa pakikinig, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, tandaan sa dilim ng gabi baka may aninong nagmamasid sa inyo.